Samantala, naka-full alert na ang buong pwersa ng NCRPO para matiyak na magiging mapayapa at maayos ang paggunita sa undas. At kaunay po niya, makakusap natin live sa studio si NCRPO spokesperson, Police Senior Superintendent Jonardo Carlos. Senior Superintendent Carlos, good morning. Yes, Igan, magandang umaga at sa kasama nating si Ma'am Connie, magandang umaga po. Sa mga oras pong ito, may mga natatanggap na ho ba tayong di magandang balita? Well, hindi naman masasabi nating malaking problema, no? Opo. Nakita natin sa mga nakarang araw na yung ating mga tumadalo sa mga sementeryo ay nagdadala pa rin ng mga alak at saka mga patalim. So, pinagbabawal po ito. Uulitin natin, bawal po yung mga alak, yung mga pangsugal at yung mga maiingay na mga pagpapatugtog, bawal po ito sa sementeryo. So wag na po nating dalhin sa pagpunta natin sa sementeryo sa araw na to. Okay, pagka-kumpis ka po niyan, ano po mangyayari doon sa medala? Opo, ngayon po kinukumpiska po natin yan, ngunit pinapaalala natin na tayo po ay nasa election period pa. So hindi lang yung pagbabawal ng pagdadala ng deadly weapons, ngunit maaari po rin silang kasuhan ng, sa election laws. Ngayon, ang ginagawa natin, kinukumpiska lang po natin yan at atin pong pinagsasabihan na wag na po nilang dalhin sa loob. Ilang pulis po nakadeploy para bantayan itong mga pangunahing sementeryo natin sa Metro Manila? Opo, mahigit po 5,000 yung ating kapulisan na nakatalaga sa iba't ibang sementeryo dito sa Metro Manila. Tayo po ay naka-full alert. Ibig sabihin po niyan, lahat po ng puwersa ng kapulisan dito sa Metro Manila, kami po ay naka-duty. Kaya yung karamihan po ay nasa labas, hindi lang po sa sementeryo. Ngunit meron din po tayong task group sa mga terminals, bus terminals, at meron din po sa anti-criminality. Kaya karamihan po ng kapulisan natin ay nakadeploy ngayon sa araw na to. So habang nagbabantay sa sementeryo mga pulis, mga kriminal nagbabantay naman sa mga bahay. Binabantayan po natin yan. Meron po tayong mga mobile patrollers, yung ating pong mga mounted policemen. Ayun. Sila po ay umiikot. Ang ating pong mga kababayan, pinaalalahanan po natin na siguraduhin po yung ating mga bahay bago tayo umalis. Ngayon, kung tayo po ay pupunta sa sementeryo, ingatan po natin yung ating mga kagamitan sa mga salisigang. Marami po tayong ganyang mga nangyayari sa loob ng sementeryo. Ingatan po natin yung mga gamit natin. Okay. Ito'y panawagan po sa ating mga pulis. Medyo maulan daw po ngayong araw na ito, Superintendent. Ano po mensahe niyo sa kanila? Well, handa naman po ang ating kapulisan. Bukod po doon sa nakatalaga sa ating mga police assistance desk, meron po tayong mga mobile patrollers. So, sila po ay nandyan po sa area. Kasalukuyan po ang aming pong officer in charge, si Police Chief Superintendent George Rehis, at ang ating pong hepe, si Police Director General Raul Bacalso po. Sila po ay umiikot na po sa mga sementeryo. Okay, maraming salamat, Senior Superintendent Jonardo Carlos, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Maraming salamat po. Samantala, kumusta na po natin ang presyo naman ng mga bulaklak sa Dangwa ngayong All Saints Day. May live report si Monica Veralio. Monica, ano ang update dyan? Yes, Connie, magandang balita nga para sa ating mga kapuso na nais bumili ng bulaklak ngayong araw ng undas dahil bumaba na ang presyo ng bulaklak mula nga dito sa Dangwa. Ayon sa mga manininda dito, umaabot ng 50 pesos hanggang 200 pesos ang ibinaba ng presyo ng mga bulaklak mula sa kanilang dating presyo kahapon. At ilan nga sa mga bulaklak na maaari nilang bilhin dito ay yung mga nakaayos na o yung flower arrangement na nagre-range mula 75 hanggang 600 pesos. At para naman sa mga per dozen ng mga bulaklak or yung per dosena para sa mga rosas, 250 pesos mula sa 200 pesos na siya mula sa dating 250 pesos. Sa Gerbera daisies, 180 pesos na lamang siya na dating mabibili sa 250 pesos. Ang mga tulips na dating 180, 150 na lamang ngayon. Ang Malaysian moms, 150 na lamang. Mga anthuriums, 300 pesos per dosena. Gladiolas, 100 pesos. Baby's breath, 100 pesos. Ang Casablanca na dating mabibili sa 180 pesos, 150 pesos na lamang ngayon. Ang Carnation, 150 pesos na dating 250 pesos. Ang Orchids, 280 pesos na lang mula sa dating presyong 500 pesos. At ang Chrysanthemum o Temum na 120 pesos per dosena na dating mabibili sa 180 pesos. Yan muna ang mga pinakahuling presyo ng mga bulaklak mula dito sa Dangwa. Balik muna sa studio. Maraming salamat, Monica Veralio, nag-uulat live mula sa Dangwa sa Maynila. Pakibalita na tayo sa lagay ng trapiko. Narito po si Laban Yuver. Love! Isang magandang
umuulang umaga sa iyo, Igan, at sa ating mga kapuso na magbabalak pong lumabas sa kanilang mga tahanan. Naku, ingat-ingat po tayo dahil medyo basa po ang daan. Madulas po yan, so mag-ingat po tayo. Nandito tayo ngayon live mula sa Metro Manila Development Authority Command Center sa may EDSA Guadalupe at ipapasilip na namin sa inyo yung kanilang CCTV camera. Ito po yung kahabaan ng EDSA Orense, EDSA Mega Mall at EDSA Magallanes, pati na po ang C5 Lanuza. Yung pong nasa upper left ng isa inyong monitor, makikita ho natin ngayon, yan ho ang EDSA Orense. Napakaganda po ng magkabilang lane at wala hong kaproblema. Ang nasa kanang bahagi naman po sa upper right, ayan po yung nasa kanang bahagi, Mega Mall po yan, EDSA Mega Mall, ganun din, napakaayos at wala rin hong problema. Ang nasa lower left naman, sa may Magallanes, ganun din, magkabilang lane, wala rin hong poproblemahin ng ating mga motorista, pati po sa may C5 Lanuza sa lower right, ay napakaayos din po at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Sa pangkalahatan daw po mula sa Metro Manila Development Authority, ang lahat po ng kakalsadahan sa Metro Manila ay napakaayos at walang poproblemahin ng ating mga motorista. Pero asahan na rin daw po ang pagdagsa ng mga sasakyan sa mga may malalapit dyan po sa mga sementeryo. Ayan mga kapuso ang ating update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po yung nag-iisang Reyna ng kalsada, Lava Nuver. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Love and Yuver. Nagulat live mula sa Makati. Oras na para sa unang Halloween chika natin. Narito si Luwan D. Luwan. Thanks, Igan. Just this weekend, kaliwat ka na ng mga naganap na Halloween parties na tradisyon lang ginagawa tuwing undas. From celebrities to kids and even pets. Kinarir ang kanilang Halloween costumes. Narito po ang unang chika.